Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne. Today, tara pag-usapan natin itong nasabi ni Secretary Manny Piñol. No? So, sa mga hindi pa po nakakaalam kung sino si Manny Piñol, siya po ay dating Secretary ng Agriculture under ng PRRD administration. At kung hindi niyo po siya na-follow sa kanyang Facebook page, please do so. Dahil marami po kayong madidiscover. Especially about agribusiness. So ngayon, si Secretary Manny Piñol po ay tumatakbo bilang gobernador, no, ng kanilang lugar. At dito sa mga sinabi niya, talaga namang mag-a-agree ka. Maniwala ka sa hindi, mag-a-agree ka. So, yun na nga guys, no? Palakayin natin para mas ma-appreciate niyo yung video niya. Then, pag-usapan natin after. Dear people, mga minamahal kong kababayan. My dear people, mga minamahal kong kababayan. I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand. Ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi itutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin na kontento, they impeached Sara Duterte. Hindi pa rin na kontento, they exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. I am not going to gamble the future of my children. I am not going to gamble the future of our province. My dear people, mga minamahal kong kababayan, I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand. Ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided ang ating bansa. Nag-aaway ang Kampo Marcos at Kampo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? Sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun, 26 billion ng gastos. Gumawa sila ng bagong programa, ayuda. Etong mga perang binibigay sa inyo, hindi itutulong sa mahihirap. Ito ay pambili ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Hindi pa rin na kontento. They impeached Sara Duterte.
hindi pa rin nakontento. They exiled the former president to The Hague to be tried by a foreign court. My dear friends, all of this have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo diyan, etong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding plano para bilhin ang mga boto ng ating mga botante so that they will be able to position their local candidates so that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Romualdez. I am not going to gamble the future of my children. I am not going to gamble the future of our province. Okay. Dito sa sinabi ni Secretary Piñol, kung kayo tatanungin ko, meron ba siyang sinabi rito na hindi kayo nag-a-agree? Just by making observations sa mga nangyayari in the past 3 years, simulang umupo si Bongbong Marcos. Meron ba siyang sinabing mali? Meron ba siyang sinabing inimbento nila? O marami siyang sinabi na lahat tayo aware na nangyayari lahat yan? Diba? So ngayon, dito sa mga sinasabi ni Secretary Piñol, at tinutumbok niya walang iba kundi si Tambaloslos, pwede ba nating isipin na si Martin Romualdez ang pinaka-arkitekto ng lahat ng ito? O meron pang mas arkitekto sa kanya at siya lang yung, recall that, siya lang yung nagpapatupad o nag-i-implement? Diba? Totoo ba na si Martin Romualdez, may ambisyon? Kasi kung tutuusin ha, kung titingnan mo ang rating sa lahat ng survey, very consistent na itong si Tambaloslos ang pinakamababa sa lahat ng ratings. Between the executive department, judiciary at saka legislative. Laging pinakamababa sa survey itong si Romualdez. So what makes you think that Romualdez will have that kind of ambition? Iniisip lang natin, tinatry lang natin i-construct sa mga utak natin. Na si Romualdez ba talaga ang may gusto ng lahat na nangyayaring to? O meron pang ibang tao na nasa taas niya o nasa likod niya na ginagamit lang din si Romualdez para mangyari lahat ito? Kung sino man iniisip nyo, ilagay nyo sa comment section. Then mapagninay-nilayan natin ng bahagya, di ba? Kasi kung tutuusin niya gaya, kung papanoorin nga natin yung Senate hearing ni Senator Amy Marcos, marami siyang na-discover na yung ginawang paghuli at paglagay sa eroplano kay PRRD papuntang The Hague, talagang pinagplanuhan. So yun lang ba ang pinagplanuhan ng Administrasyon Bongbong Marcos? O marami na silang pinagplanuhan na ine-execute lang nila? Pinagplanuhan din ba nila ang KOJC? Ngayon, sa nakikita nating news, may hinuli di umano dyan sa Amerika na taga-INC. May mga nagsasabi na as early as now, meron nang nagbibigay ng comment na kung nagawa nila sa KOJC yun, pwede rin nilang gawin dito sa INC. Diba? So, you want to understand, no? Kung itong mga planong ito, meron ba talagang end goal? At kung ano man yung end goal, ano kaya yun? Diba?